So what's up sa mga kahombre ko dyan? What's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is a very good day. Kasi finally, gusto ko na ating i-review ang one of the biggest female YouTuber in the Philippines. The biggest controversial personality sa buong Pilipinas. This is the rise and fall, and maybe the rise again of Zainab Harake. Kasama na natin siya sa ating Wall of Fame. Si Zainab Muhammad Ocampo Harake po. Kung maaalala natin, kahit yung Muhammad nagkaroon ng issue back in the day. My name is Zainab Muhammad Ocampo Harake. Ang baho ng pangalan ko, may Muhammad. Ayun, ngayon pa lang po gusto ko na pong humingi ng sobrang sorry. Pangalan pa lang, issue na agad mga kahombre ko. O mas tinatawag nating lahat na Zebi ay isang Filipino-Lebanese model, actress, at social media influencer. Ipinanganak siya noong December 1198. At mayroon siyang tatlong kapatid, Wesam, Rana. Isa din siyang YouTuber na mayroon 3.57 million subs. At si Tara na pumanaw na sa taong 2015. Bago sumikat si Zainab sa plataforma ng YouTube ay sumasali pa ito noon sa mga pageants, pagmomodelo at nagtatrabaho bilang isang Disney princess sa mga mall events. Nakasama ko po si Zainab sa isang event sa Calamba kung saan hindi pa siya ganun kasikat. She's quite known as girlfriend ni Skastakli. Skastakli was the man back in the day, mga kahombre ko. Sa panahong 18 anyos si Zainab ay naging inaagad siya sa pamamagitan ng pag-ampon ng isang batang lalaki na ang pangalan ay Lucas. Nagsimula ang kasikatan ni Zainab sa kanyang YouTube channel na ginawa niya way back 2019. At sa loob lamang ng 2 buwan ay nakamit niya agad ang 1 million subscribers. At sa 1 taon ay nagkaroon siya ng 6 million subscribers. Sa Facebook ngayon ay meron siyang 13 million followers. Instagram, 5.6M, X, 8.2 million followers. Nakilala din siya sa iba't ibang mga collaboration kung saan kasama niya si Donalyn Bartolome, Jelay Andres at nag-form sila ng grupo na ang pangalan ay Dolay na. Isa sa mga bahagi ng pagsikat ni Zainab ay nakilala siya bilang girlfriend ng isa sa mga sikat na Filipino rapper na si Skastakli. Sarang mo yung libo! Kung saan ay dumating sa punto rin na nagkaroon sila ng anak. Para sa kwento at storya ni Makagago Wazamin. Kasi ako talaga ang may alam sa storya ni Zainab at Skastakli. Kasi talagang nasundan nating lahat to. And actually, I would like to take this opportunity para pasalamatan si Zainab Harake kasi isa siya sa motibo kung bakit naging successful ang YouTube channel ko. Si Zainab po, nag-trending siya for the first time ever nung siya po ay nag-live tungkol sa istorya nila ni Skastakli. Nitong mga panahon na to, everybody knew na si Skastakli po ay isang malaking cheater. Up till now, legends too pagdating sa hip-hop artist sa Pilipinas. Si Daryl Jake Borja Ruiz o mas kilalang Skastakli ay isang Filipino rapper at kilalang miyembro ng X-Batalyon or XB. Si Skastakli ay naging boyfriend ni Zainab. At di tumagal ay dumaan sila sa iba't ibang mga issue. Nagsimula ang unang issue sa pamamagitan ng pag-live ni Zainab sa Facebook kung saan ay naglabas ito ng kaganapan sa buhay nila ni Skastakli. Wala akong ginagawa. Hindi ako nagpapansin sa kanya. Never ako nagpapansin sa kanya. Kasi wala naman akong pakialam eh. Siya nga ito nagmamakaawa sa akin eh. Kinukulit niya ako na gusto niya ako makita, gusto niya ako makausap. Like, yo, ba't kita kakausapin? Niloko mo ko. Hindi lang 40 times na niloko mo ko sa iba't ibang babae, pero niloko mo pa rin ako. Sobrang bait ko, kim ko. Kasi hindi ako pumapatol sa mga taong
pariwara na yung buhay. Kakatapos lang ng sunugan ng panahon na ito, mga kahombre ko. Kami ni Zainab ay nagkaroon ng event together sa Calamba, Laguna. At dito, pinataas ko siya sa stage at sinabi ko sa kanya na ilabas niya lahat ng nangyari sa kanila ni Skastakli. At kung totoo nga ba na may tulo si Skastakli, although ang dami niyang pinagsasabi tulad ng Ang daming lumalapit sa akin na sinasabing sumisigaw daw dun si Daryl na pokpok ako. Lahat, ultimo bouncer at may-ari ng club, iisa sinasabi, sinisigaw ni Daryl Borja Ruiz, aka Skastakli, na pokpok ako. Sinaad pa ni Zainab na halos lahat ng luho ni Skasta sa mga panahon na yon ay lahat galing sa kanya. Binigay ko lahat sa kanya. Tangina, pokpok ako? Sino ba naging sugar mommy sa atin? Ultimo nga ilibre ako ng pagkain, di mo nagawa eh. Pagbabayad ng kondo mo, sa akin mo inasa. Lahat ng luho mo, binigay ko para lang magstay ka, para di mo ako lokohin. Pero anong ginawa mo? Dumating din sa punto na may BF na si Zainab na bago at naghiwalay daw sila sa kadahilanan na mga pinaggagawa. May mga pinaggagawa si Skastakli. Sa sobrang paymore ng idol nyo, naghiwalay kami nung ex-boyfriend ko dahil sa kanya. Dahil sa in-upload niyang video na alam niyang may boyfriend na ako, pero hindi niya nilalabas yung mga puta niyang babae. Nabanggit din ni Zainab na nagkaroon siya ng mga pasaren dahil sa dumadating din sa punto na sinasaktan siya physically ni Skasta. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako, mapapisikal o kritikal. Putang ina, guys! Yung gagong yan, nananakit siyang pisikal. Ilang pasa yung nakita ng magulang ko sa akin na ginawa niya. Ilang beses niya ako sinaktan. At dito, sinabi po ni Zainab na may tulo si Skastakli. Sa sobrang fuckboy mo, kailangan mo na magpa-check up, kailangan mo uminom ng gamot, pre. Yun lang masasabi ko. At dito na po tayo, mga kahombre ko, pupunta sa sitwasyon na pinakamalala. Kasi actually, sumobra pong sumabog itong issue na ito. Actually, even after ni Zainab, lahat ng nagiging girlfriend or ex-girlfriend ni Skastakli ay sumisika. Ganyan po ang naging situation back in the day kasi everybody was waiting kung ano na namang klaseng kalokohan ang gagawin ni Skastakli, mga kahombre ko. Ang mapangit sa sitwasyon na ito, nagkakasakitan din sila physically. And obviously, yung lalaki yung nananakit sa babae. So, hindi naman din natin masisi. Alam niyo yun, mga kahombre ko, kasi nadadala yan ng pagkabata. Pero ang manakit sa isang babae ay hindi maganda. Ayan po, isa po yan sa matitindi na controversials ni Zainab. At syempre, back in the day, malaki rin po ang galit ni Zainab sa akin. Kasi madalas ko siyang kino-content, madalas ko siyang tinitira sa social media, no? Kasi nakikita ko na parang may mali kay Zainab minsan, parang may mali kay Skastakli. Yun lang yun eh. Actually, ang issue ni Zainab was puro kay Skastakli. But dumating din sa pagkakataon na sinabi niya, ito yung controversial na naman. Hindi ko siya babalikan kasi ganun siya kagago. Ganun siya kagago. Yan yung nag-trend. So, lumipas ang ilang mga araw. Gumawa si Skastakli ng napakagandang kanta na ang title ay Zebiana. At mukhang even after ng mga binato ni Zainab, mukhang naging okay po sila. Nag-vlogging na ulit sila, naging masaya sila sa pag-vlog nila. Alam niyo, yung mga usual content, usual things na pinaggagawa nila back in the day. Sa'yo ng pokpok naman yan eh. At least wala ako olot. So sabi ko, pwede naman din pala, no? Malay natin, this is quite possible. Yeah, wala akong ma-content ngayon kasi sobrang positive ng vibes nilang dalawa, no? So yun, mga kahombre ko, nabuntis po si Zainab. Well, a miracle, and obviously, that's a gift from God. And actually, pagkalabas po ng anak nila, precious anak nila na si Zebiana, hindi rin tumagal at nagkahiwalay po si Skasta at si Zainab. At ang kadahilanan nito, mga kahombre ko, ay nagloko na naman po si Skastakli. Naalala nyo naman siguro kung sino yung babae na inasar-asar si Zainab, yung tipong pajama ni Zainab, suot ni Raisi. And nalaman po natin sa huli na hindi naman talaga nagkatuluyan si Skasta at si Raisi. Dito na, eto na. Iba't iba na naman po ang mga kasamang babae ni Skasta. Para tong si John, si Badger. It's exactly the same. Yan po yung malalang problema ni Skastakli, ang babae.
o mga babae sa kapaligiran niya. At syempre, sikat na sikat siya. Hindi din naman siya kagwapuhan. Siguro nitong syempre sumikat siya, ang dami nang pumapansin sa kanya. Isa yan sa mga bagay, mga kahombre ko, na kahinaan po ng mga lalaki. Lalo na't hindi ka kagwapuhan o hindi ka talaga gwapo. Then pagdating ng panahon na sumikat ka, syempre, biglang gwapo ka agad sa paningin ng mga babae, tama? Doon ka ngayon mababanatan ng, oh my God, kailangan kong matry lahat to. So now, nangyari yan, mga kahombre ko. Unfortunately, may isa pa dapat silang anak, ni Skasta, at yun po, ang pangalan ay si Moon. Till now, dinadalaw naman siya ni Zeb. Nalaglagan po si Zainab ng isa pang anak sa kadahilanan ng stress na binibigay sa kanya ni Skastakli. And back in the day, marami ding lumabas na issue na sinasabi na hindi daw anak ni Skastakli itong nalaglag kay Zainab. But obviously, hindi po totoo yun. Parang hindi ko makita si Zainab na magloloko kay Skastakli. Diyan po natapos ang chapter ni Zainab kay Skastakli. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Nagkaroon din si Zainab ng issue kay Rosmar at kay Wilbert Tolentino. Si Rosmar Tan Pamulaklakin, o mas kilalang Rosmar, ay isang Filipino vlogger na isang CEO ng mga businesses niya. Malupit na negosyante si Rosmar, and Rosmar is actually my good friend. Noong first year anniversary ng business ni Rosmar, ay nagkaroon ito ng dress kung saan inihambing po ito sa isang sikat na celebrity sa Amerika. Kung saan pinagtawanan to ni Zainab. Pinost ni Rosmar ang kaganapan na ito sa kanyang Facebook at nag-comment si Zainab dito at sinagot ito ni Rosmar. Ang lilinis nyo, pag kayo natawa, pwede ba kami hindi? Sorry, natatawa ako, man. This was one of the legendary moments kung saan kinikilig si MG kasi ito yung mga oh my God, content na naman, di ba? Nung kami yung tumawa, masama agad. Pero sa dami ng basher at nag-ha-ha-ha-react. Ina to si Zainab mo. Ha-ha-ha-react palagi sa'yo. Unbothered ka. Tinatanggalan nyo na ba talaga kami ng karapatang matawa? Di naman tayo friends or magkakilala personal, te. At isa pa, sino di matatawa? Obvious naman talagang ginaya. May masama bang nasabi dyan para masabi nyong masama kami agad? Sa totoo lang, tayo mga be, huwag kayong nagagalit. Di ako nagagalit pag ako yung pinagtatawanan nyo, ha? Kaya kalma. Idol pa naman kita. Naaalala ko pa nung kailangan mo ng prop sa vlog mo. Nag-tricycle pa ako sa recto para maghanap ng mga kuneho. Dahil gusto ko dalhin sa'yo para makapagpa-picture man lang ako sa'yo. Ending, nagbago isip mo. Kaya di mo na kailangan ng kuneho. Kaya di kita nakita. Pero inintindi ko na lang yon at inalagaan ko na lang ang mga kuneho. So, eto po yung issue. And if I'm not mistaken, mga kahombre ko, eto pong kaganapan na ito, medyo lumala. Lumabas ang ating kaibigan din na si Wilbert Tolentino, kung saan muntikan niya na po akong makasuhan. But, pakinggan natin. Ang isang Filipino philanthropist at vlogger na si Wilbert Tolentino ay nagkaroon ng hidwaan kay Zainab. Wilbert Tolentino was one of Zainab's manager back in the day. Siya din na nag-handle ng social media accounts ni Zainab dati. Nagsimula ang lahat sa pag-post ni Zainab sa kanyang Facebook account ukol sa kanyang pagkabigo sa mga taong traidor at manggagamit, ngunit hindi naman nagbitaw ng pangalan si Zeb dito. Pero maraming haka-haka ang mga nagsasaad na si Wilbert Tolentino raw ang tinatalakay dito. Dahil dito naglabas si Wilbert Tolentino ng isang video entitled Ang Revelasyon. God, this was the latest videos of them all, mga kahombre ko. Napakatindi nito. Na kung saan sinasaad niya rito na siya ang pinapatamaan sa post ni Zeb. Lalo na sa statement ni Zainab na bading na akala mong inay-inay mo. Naglabas din si Wilbert Tolentino sa video na to ng mga screenshots ni Zainab na hiddenly tinitira ang mga influencers. Eto na! By saying na ang content nila ay trash. Tulad ni Tony Fowler, tulad ni Christian McGray, tulad ni Makagago. Dahil dito,
Lumabas ang legendary meme ni Zainab at ito po yung meme na yon hanggang ngayon lumalabas pa rin. Na-trigger din ang iba't ibang mga influencers dito na nag-live na rin upang magbigay ng kanilang mga saloobin sa issue na ito. Siyempre, hindi mo naman maiaalis, no? Na kapag meron ka mga tropa-tropa, napag-uusapan nyo. Lalo na sa mundo namin, social media. Pagka tropa, alam mo na tropa-tropa lang, hanggang dun lang yon, di ba? Yung argument hanggang dun lang. O, siyempre, sisiraan mo si Tony Fowler, sisiraan mo si MG, sisiraan mo si Mark, sisiraan mo si Wilbert, sisiraan mo si... Normal lang yon, no? Kasi kahit kami, sa circle namin, marami kaming sinisiraan. Pero syempre, hindi naman lumalabas yon. Hanggang sa amin lang yon. Like, normal lang yon, mga kahombre ko. It was weird na inilabas yon ni Wilbert Tolentino. Pero syempre, nagtiwala din si Zainab kay Wilbert. That's why, muntika na po akong kasuhan ni Wilbert Tolentino. Kasi ang kinampihan ko ay si Zainab. And actually, I said a lot of bad things kay Wilbert Tolentino. And to the point na nasa hospital yung nanay niya, naaapektuhan din yung nanay niya, no, ni Wilbert. And actually, kinonfront ko si Wilbert, kinausap ko siya, nagbigayan kami ng letters stating na never ko na siyang i-content kahit kailan. So, hindi ko naman siya kino-content dito. Ito naman, recap ng mga issue and kaganapan. Kung hindi, kakasuhan niya ako. So, yun. Pero Wilbert Tolentino is a very good friend of mine now. Anyway, mga kahombre ko, meron pa akong isang sasabihin sa inyo. Si Zainab Harake po ay madalas lang nagkaroon ng issue sa kanyang love life. This legend is unique. Uulitin ko, back in the day, kapag naging girlfriend ka ni Skastakli, sure win ka, sure subscribers ka, sure kang sisikat. Pero hindi lahat, isa lang ang sumikat at yon ay si Zainab lang. Because Zainab has this inner talent. May matindi pong talento itong tao na ito, si Zainab. And actually, believe ako sa talento ng tao na ito. Nakatrabaho ko siya, syempre nag-collab kami, and I saw that fierce and fire sa mga mata niya that was crazy. She will make you work. Susulitin niya po ang oras niya on being with you, on working with you. Kasi imo-monetize at imo-monetize niya yung oras niya kasama ka. Or else, wag na tayong mag-collab, wag na tayong magsama. Ang nakita ko lang na kayang lumagpas or maybe pumantay sa tao na ito in regards to creating contents ay si Tony Fowler. Pero Tony Fowler is quite mas fearsome si Tony at mas fiery si Tony kaysa kay Zainab. Even sa life, nakakabilib din itong tao na ito. Magulo yung utak ni Zainab noon. Kita naman natin, no? Nagiging lunatic na nga siya sometimes. Pero hindi siya nag-give up in life. Para sa mga single mom ulit dyan, ano? Kasi nakaka-relate ako kasi single mom din yung asawa ko. Do not ever give up in life. It's never too late in life. Hindi porke may anak ka na, 2 anak mo, yun na yun, 1 anak mo, yun na yun, finish, iniwan ka ng asawa, tapos na yung buhay mo, basura ka na, gagamit-gamitin ka na lang ng mga lalaki. No. Instead, labanan mo ang buhay. Labanan mo ang buhay mo and make yourself better. Alagaan mo na mahusay ang anak mo. Somewhere down the line, makakahanap ka ng magmamahal at totoo sa'yo. Because kahit anong age mo, walang age ang love. And nakita naman natin, through Zainab, na kapag hindi ka bumitaw sa buhay mo, makakahanap ka ng Ray Parks. Or sa asawa ko, na makakahanap ka ng makagagawa sa akin. Initially, nabash na naman si Zainab. Ganito, black yan, ganito yan, ganyan yan. Kasi parang galing din ata si Ray Parks sa ganyang issue tulad ni Skastakli, no? Kaya sila naghiwalay nung ex niya. Pero at the end of the day, after ilang years, no, magkasama pa rin sila and I think they are engaged now. Basically, kung ikaw ay mahinang babae, katapusan mo na yon. Ayun, at the end of the day, hindi siya sumuko sa buhay niya. So, okay na okay sila ngayon in life. Masayang vlogging, masayang buhay, hindi na siya yung gumagastos parati tulad ng sinasabi niya kay Skastakli. Now, she's being loved for real. So, mga single moms, it's never too late in life. Ano ba ang moral dito, mga kahombre ko? Ano ba ang pipiliin ko? Prime Zainab or yung Zainab ngayon?
Wala pong naging downfall na tunay si Zainab. Talagang bumaba lang ang views niya kasi sa tingin ko, hindi niya na po ma-maintain yung focus niya on vlogging as meron na siyang family. But she's trying her best kasi talagang nag-upload siya every once in a while. But she's still hitting the million views. Pero hindi siya naaakma sa subscribers niya. Naging downfall niya maybe nung nakipagbalikan siya kay Skasta. Pero hindi rin kasi nagkaanak naman sila. Ganyan ang buhay ni Zainab. Pero sino ba ang pipiliin ko? Prime Zainab or yung Zainab ngayon? Kung ako, ang pipiliin ko. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Yung Zainab ngayon. Yung Zainab ngayon, mga kahombre ko, ay mas tahimik na. May nagmamahal sa kanyang totoo. Perfect life. Well, hindi na siya ganun kasikat tulad nung prime niya. Pero mga kahombre ko, yung prime niya was disturbed. Very, very stressed, Zainab. Ang layo sa Zainab ngayon. So anyway, ano bang masasabi natin? Congratulations, Zainab, sa buhay mo. I really hope na magtuloy-tuloy ang maganda at maayos mong buhay. One love. Good fucking vibe.